Maingay, magulo, delikado. Ito ang araw-araw na buhay ng mga nakatira sa Road 10 sa Maynila. Sa ilalim ng mga tulay, may maliliit na barong-barong na ginawa ng tahanan ng ilang nakipagsapalaran dito sa Maynila para sa mas magandang buhay. Isa itong Mel Lopez Boulevard o kilala dati bilang R10 sa mga pinakadelikado na kalsada sa buong Metro Manila. Pero yung bahay na pupuntahan kasi natin nandun sa gitna ng tulay sa gitna. Kaya kailangan natin na makipagpatintero dito sa mga naglalakihang truck para makapunta doon. Pagdating sa baba, sasalubong agad sa iyo ang amoy na nagmumula sa katabing dagat. Dito nakatira ang magpinsang Raven at Patrick kasama ang kanilang lola. Tao po. Tao po. Hello po. Wala pang 8 metro kwadrado ang munting bahay ng pamilya. Tuwing may dumaraang truck, ramdam na ramdam dito sa ibaba. Umaalog nga po tayo kapag may dumadaan. Maalog po. Maano to pag malalaking truck? Oh, ayan nga po. Oo. Kala mo lindol. Oo. Nakakatakot kung saan nakakatakot talaga. Kaya pag binuksan niyo yung mga dam dito, ang laki ng tubig hanggang dito sa kilikili. Hanggang dito po sa taas, abot? Hindi naman. Ngayon, kaya pinataasan namin to para hindi umabot na. Abot ito kung ano, yung mababa pa. Pag binuksan ng mga dam, lakas ang tubig. Opo. Bunso sa 8 magkakapatid, ang 13 anyos na si Raven. Sanggol pa lamang siya nang kunin ng kanyang lola. Namatay kasi ang tatay niya at ang kanyang ina wala nang kakayahang alagaan siya. Yung bata, pinabayaan daw, nasa planggana lang. Pag may dumadaan, binibigyan ng sitsiriya sa planggana, ayun lang ang pagkain niya. Tinalian lang yung planggana. Yan. Tapos, ayun, naisip na namin, kuhain na talaga siya. Kinupkup din ni Lola Virginia ang apong si Patrick, 14 na taong gulang at ang kapatid nito nang maagang maulila. Papunta si Patrick sa akin. Tapos yung bunso nila, ano pa lang yun, 1 taon at 1 buwan pa lang din. Baby pa talaga. Pareho mang ipinanganak na tila dehado sa buhay, magkasama namang nagsisikap ngayon sina Raven at Patrick. Delikado ang kalagayan ng bawat isa sa kanila sa tuwing tatama ang bagyo. Subalit kasama ng unos, umaagos din papunta sa bahay ng magpinsan ang sandamakmak na basura. Pero kung problema ito para sa iba, para sa magpinsan, katumbas nito ay pera. Dahil kapag may bagyo o simpleng malakas na ulan, biyaya ang turing nila sa bawat basurang pwede pang ibenta. Pag may nakikita po kaming kalakal, pag malayo po yung kalakal, tinatalong po namin. Tapos kumukuha po kami ng sako. Bawat pagtalong po namin, nakakuha kami ng kalakal. Aahon po kami para ilagay po sa sako. Yung mga kalakal, anong ginagawa ninyo dun? Binibenta po namin, tapos pinipilian. Oo. Magkano kinikita nyo dun? Makikita na lang po, 50 or 100. Malaki na rin. Oo. Tapos saan nyo ginagamit yung perang yun? Inaano po namin, pinapibili namin po ng pagkain. Tapos minsan, pinapambahan po namin. Katatapos lamang dumaan ng isang bagyo, kaya maaga pa lang naghanda na ang magpinsang lumaot. Sakay ng isang styrofoam, pumunta na sila sa gitna ng dagat. May bitbit silang mga sagbuan at sakong paglalagyan ng kalakal.
Pagdating sa mababaw na bahagi ng tubig, lumusong na si Raven para mamulot ng basura. Plastic ang karamihan sa nakuha nila ngayong araw. May ilan kaming inabutan na nangangalakal din. Ang mga bata rin kasama nag-e-enjoy sa pagsuswimming sa gitna ng mga lumulutang na basura. Kabagyo po kasi, paraan. Mawakas-wakas yung mga bahay. Sa mga ibang gamit nila nakukuha na. Nang puno na ang bangkang styro, nagsagwa na pauwi sina Raven at Patrick. Iyon nga lang, wala silang nakuhang notebook na magagamit sana nila sa eskwela. Maging ito raw kasi, hindi nila prioridad na bilhin mula sa barya-barya nilang kita. Mas nakalaan daw ito para sa pagkain ng kanilang itinuturing na pamilya. Paano nyo naisipan na meron dyan sa dagat? Nakita lang po namin na madaming notebook po, tsaka papel. As in, nakita nyo na nandito may inaanod, parang ganun. Apo. Tapos, naisipan nyo na tumalon na kayo dito. Binabangka po namin. Pag may bagyo po, nasisira po yung mga bahay, tas may mga bag po na nakasabit. Tas pag nalalaglag po yung sa dagat, tas kinakalkal po namin. May kita po kami doon mga ballpen, mga Crayola po, tapos papel, tas notebook. Lumuklat po namin, tas inaano namin sa electric pa. Electric pan? Hindi ang tagal nun. Oo. Bakit nyo sinatsaga na ganun ang gawin? Wala po kami pamsik. Wala po kami tere. Dahil lola ko, lahat trabaho. Kayong dalawa talaga ni Patrick ang gumagawa nun magkasama. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.